What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Printing Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang notification nyo rin na aking mga videos. So yun guys, magre-repair tayo ng DeWalt DCB107. So, eto guys, nasaksak to sa 240 volts. Pero 110 lang siya guys, ayan o. So, sinulatan na siya ng 110 pero sinaksak pa rin siya sa 240 volts. At kung nakita nyo yung input voltage niya, ayan o, 220 volts. Ayan, 110 talaga siya guys. So, tignan natin guys kung ano yung nasira sa kanya at kung ano yung papalitan natin. Pero guys, i-convert na natin siya as 240 volts AC para hindi na kailangan siya ng transformer. Okay, so bubuksan natin siya at ito guys. Naka ano siya, security hex. Security Torx. Torx pala siya, kala ko hex. So yan, security Torx. So ang gamit nyo rito ay T15 lang guys ng security Torx. So pakita ko sa inyo yung tools natin na gagamitin. So ito siya guys, Husky. So ito guys, yung T15 ang gagamitin nyo. Okay, pero wala na yung T15 dito. Ito pala guys yung T15. Ito siya guys. So ayan, Husky T15. Ayan guys. So ganyan yung itsura niya. Meron siyang butas sa gitna. Ayan. So ayan guys, balik ako kapag nabuksan ko na siya. So ayan guys, at bukas na siya. Pero ayan guys, bago yan, so patunayan ko sa inyo na T15 talaga gamit ko rito. Ito guys, so pasok na pasok po talaga siya dyan. Ayan o. Ayan. Ayan, okay. So ayan, alisin lang to. So ayan guys, kung nakikita nyo guys yung capacitor, ayan o, lobo na siya. At lumabas na yung mga ano niya, liquid sa loob. At syempre kapag pumutok to, may idadamay siya guys kasi magiging shorted yung loob nito. So hanapin natin yung mga na-short dyan guys, or mga naging open circuit. Ayan, so na dapat hindi open siya. So hanapin natin yun guys. Okay, so ito, tanggalin lang natin siya. So dito okay naman siya, malinis naman siya. Kuha tayo tester guys. So ito guys, gamit ko ang Zotac ZT102. So lagyan lang natin siya dito sa may continuity test. Ayan. So tingin tayo guys ng shorted tsaka open. So lagyan natin siya dito guys, continuity test. So kailangan pagka nagtest tayo rito, kailangan makita natin kung sira o buo. So test natin dito yung fuse. Dapat yan magkaroon ng tunog. So yun guys, walang tunog. So matic yung fuse open. So ibig sabihin pag nag-open yung fuse, may shorted sa bahagi dito guys. So ito dapat gumagana to. Dapat hindi to open, kailangan tumunog to. Ayan. So okay siya rito. Dito tayo guys. Oh, diode to guys. So ayan, shorted yung diode. Ito. So dito sa kabilang diode. Ayan, okay naman yung etong diode na to. Ayan. So dito naman tayo. Oh, open na naman. Ay shorted na naman guys. Dapat open lang to, pero shorted siya. So ito, nawawala. Pero test ulit natin. Ayan. So big sabihin, ito shorted. Ayan. Tapos ito guys, ayan, shorted. So kahit nabalik rin natin yung test probe natin. Ayan, balik rin natin. Dapat ito walang tunog, pero pag may tunog pa rin to, talagang shorted siya, baliktaran ng shorted ng ano niya, ng
ang tag dito ng parts or ng diode, sorry. So pag shorted pa rin to, shorted pa rin talaga to. Ayan talaga, shorted talaga siya guys. Kailangan open lang yan. Tulad nito, walang tunog. Ito shorted din talaga. Ayan, dapat open lang siya. Ayan, wala dapat tunog yan. Ayan, wala. So dito guys, meron na tayong shorted. So ito papalitan natin to, tsaka ito papalitan to. Tapos ito open na yung fuse natin dito. Kasi yun lang naman yung nakalagay dyan. Ayun, apat na diode. Ito, apat na diode, tapos fuse. Ito kasi mga filter na lang to. So ayan, tignan natin yung MOSFET kung shorted. So ang titignan lang naman natin dyan sa drain source Wait lang guys. Ito. Sana hindi siya shorted. Ayan guys. So hindi siya shorted. Okay. Sa gate niya, tingnan natin. Wala. So okay yung niya, MOSFET. So bale, papalitan na lang natin yung buong diode guys. Palitan na lang natin yan. Kung ano na lang yung makita ko, kung makakita ko full bridge rectifier diode, yun na lang ilalagay ko dyan. Tapos yung fuse, yan. Maghanap tayo dyan, okay? Tapos ang mangyayari guys dyan, ilalagyan natin siya ng protection. So lalagyan ko siya ng thermistor para sa inrush current. Tapos lalagyan ko na rin siya guys ng ng varistor. Para naman dun sa high voltage, kung magkaroon man siya ng or kumidlat, tinamaan yung poste. So pag may varistor kasi, pag tumas yung voltage tsaka yung current niya, so madedetect ng varistor yon, papatayin niya na lang yung fuse kaysa mamatay yung circuit natin dito sa primary. Okay? So balik ako guys, papakita ko sa inyo yung mga parts. So ayan siya guys, meron tayong thermistor dito. Ayan. So maliit lang yan. Tapos meron tayong varistor. Ayan. Tapos meron tayong 400 volts na Rubicon. So kayo na bahala guys sa value ng tag dito ng microfarad niya. So capacity niya guys. So bahala na kayo doon kung ano na yung available dyan sa inyo. Basta wag lang mababa guys ha. So ayan. Kakabit na natin yan dito sa my board natin. Ayan. So ayan mga sir. Kung nakita nyo, ito na yung capacitor na nilagay natin. So yan yung 400 volts. Tapos pinalitan na natin yung dalawang rectifier diode. So ito, tsaka itong isa na to. Tapos pinalitan na rin natin syempre yung fuse niya. So nilagay ko dito 4 amps. Kahit na nakalagay dito ay 2 amps. So okay lang yun guys kasi nilagyan ko naman siya ng NTC or thermistor. Tapos meron naman siyang protection para sa voltage. Itong varistor guys. So ayan, at kakabit ko na lang siya. At ipapakita ko sa inyo na okay na siya guys. Okay? So wait lang guys. So yan mga sir, bale nilagyan ko muna siya ng petroleum jelly. Yung mga contacts kasi corrosion na siya, corroded na. So ayan guys, petroleum jelly yung nilagay ko. At ayan, papakita ko sa inyo talaga na gumagana na yan. So ayan. So hindi na natin ikakat tong video na to. Hindi ko na muna siya lalagyan ng mga screw. Pero ang mga pinalit natin guys, ito. Ayan. So yung sa inyo guys, ginawa ko lang kasi dyan na pinalitan ko tong 200 volts ng 400 volts. So pwede 450 volts. Tapos ito, yung mga sira niya, kinuha ko lang dito sa sirang balas ng fluorescent lamp. Tapos ito guys, power supply ng CPU, tag dito yung ATX dito guys. So kinuha ko lang yan dito. Ayan, wala na yung niya, yung fuse niyan guys. Ayan, yung F2. So wala na siya dyan.
So, ayun lang. At nilagyan ko lang ng varistor tsaka thermistor. Ayan. So, ayan. At wala tayong ginawang kakaiba rito. O baka sabihin nyo na pinalitan ko to habang pinapakita ko sa inyo yung mga nasira. So, ayun yung mga nasira. Ayan pa rin yan, guys. O, ayan pa rin yan. Walang daya yan. Walang magic po yan. So, lagyan natin to rito. Kasi ang gamit ko rito, guys, ay 12 volts na line ng DeWalt. Kasi meron silang 20 volts line ng DeWalt at 60 volts. So, sa akin, 12 volts. Okay, pero meron akong 20 volts na line ng DeWalt, guys. 60 volts lang ang wala. So, ayan. Kunin natin to rito. Ayan, guys. So, para nakita nyo na ito talaga to. So, ayan. Isasaksak natin yan. Oh, walang daya yan, guys, ha. Oh, ito, isasaksak natin. Ayan, oh. So, ayan. Yung 110, ginawa na natin 240 volts AC. Ayan. Sa kalan ko siya nilagay yan sa may outlet ng kalan ko. Yung kalan ko kasi, ang ignition nito, yung, ayan, sa kuryente mismo ang ignition niya. Ayan, oh. Ayan. So, bala yan, guys. Oh, walang daya po yan. So, yung 110 naging 240 volts AC. Okay? So, bala ito, naka GFCI din po yan, guys. Basta lahat ng outlet ko rito sa bahay ko, naka GFCI po yan. So, ayan. Although, mapu-full charge na yan. Ayan. Ayan, o. Mapu-full charge na yung DeWalt ko. So, ayan. Nagana na siya. So, blinking means pack charging. Ayan. Tapos, kapag solid red, charge na siya, full charge. Pero kapag nagbi-blink siya tapos may iba pang kulay dito, siguro kulay green or kulay orange siguro. So, ibig sabihin cold or hot yung natin, yung battery. So, it means di-delay niya yan. Ayan, i-delay niya yung charge. So, ayan. So, sa mga next video natin, baka mag-convert naman tayo ng DCB, DeWalt DCB na 115. Okay? So, ito, kasi may may nagre-request na paano i-convert tong DCB 107. So, ngayon, i-convert natin yung DCB 115. Okay? So, ayan, guys. At kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click all, guys. Bye. Peace.